So, we are back again. Tapos gagawa ulit ako ng podcast. Pero hindi ko alam kung saan siya papunta. Feeling ko yung aircon narinig nyo. Pero magtsaga na kayo. Ang init din kasi. So, nasa probinsya ako ngayon. At wala akong magawa. Mag-isa ko lang kasi dito sa bahay. Kung makikita nyo, ako lang talaga. So, gusto ko sanang talakayin yung topic na ah is it necessary to block to block a guy best friend or a girl best friend? So, ewan, kasi siguro kaya ako siya gustong talakayan kasi I have experienced it eh. Tapos, in both ways ha, hindi lang as a guy best friend, as a may jowa din. Hindi pala, as a nagka-jowa din, na-experience ko siya both sides. So, is it necessary ba nga talaga? Mamaya tatalakayin natin. Gusto ko munang, chill muna siguro saglit. Ah, Kwento ko muna yung mga nangyari sa akin. So, galing ako sa Manila noong nakaraan. Tapos, bumiyahe ako from Manila to Zambales kasi I feel fucking shitty. Tas, feeling ko itong trip lang na to yung parang makakapagpalubag sa loob ko. Na na ewan ko ba, para kasing every time na every time na na bumabiyahe ako, actually hindi yung hindi yung pupuntahan yung pinakagusto ko sa mga biyahe. So, tuwing bumabiyahe kasi ako, gusto ko yung nakaupo ko sa isang bus o kung ano mang public vehicle na sasakyan mo, nakatingin ka lang sa malayo ta's iniisip mo lang yung mga bagay na iniisip mo, kung ano man yung mga bagay na yun. Kaya yun, from Manila to Zambales, sabi ko total birthday ko naman na bukas. Sabi ko, wala namang pasok bukas 'no, uwi nga ako, try ko lang, pahinga naman ako sa mundo ng Manila kasi nakakapagod din, eh. Parang ewan ko ba, minsan kasi talaga kahit wala kang ginagawa, mararamdaman mo yung pagod sa sarili mo. Hindi lang hindi lang yung pagod ka na physical kasi may ginagawa ka. Siguro physical and mental na pagod yung naramdaman ko kaya ko naisipang umuwi ng Zambales, which is yung pahingahan ko, na kahit ewan ko lang, kahit ang tagal-tagal ko hindi nakakauwi gano'n. Kahit nasa malayong lugar ako, basta 'pag umabot ako sa point ng buhay ko na parang wala na naman akong nagagawang maayos or hindi ko na naman alam yung gagawin ko, kung saan ako pupunta, gano'n. Lagi na dito ako umuuwi sa bahay namin sa Zambales kasi napakatahimik lang ng buhay. Tapos kumbaga dito mo ma-e-experience yung makokontento ka sa simpleng bagay lang na hindi mo kailangang gumastos ng malaki para mapasaya yung sarili mo. I mean, oo, siguro gumastos ako ng pamasahe, pero like yung gastos ko dito hindi naman na gano'n kalaki na nagastos talaga kasi magkano lang naman yung pamasahe. Pero I feel relaxed 'pag dito ako sa bahay na 'to, dito ako sa probinsya kasi ewan ko, siguro dahil sa ulo ko yung lugar kasi dito nga ako lumaki. So, parang 'pag nandito ako, nawawala lahat sa isip ko, yung mga bagay na iniisip ko sa Manila 'pag nasa dorm lang ako, gano'n, or 'pag nasa school ako, or 'pag nakatambay. Kaya ayun, naisipan ko umuwi. Grabe naman yung podcast, nasa 4 minutes na kaagad. So ayun, itong topic na 'to actually matagal na yung topic na na naisip ko siya kasi nga na-experience ko siya, nitong nakaraang buwan ata. So, I mean, na-experience ko siya as a guy best friend, So, is it necessary na na i block si guy best friend or girl best friend? Una, nakadepe
hindi pala siya nakadepende. So, ay tama, nakadepende naman kung paano kasi merong mga girl best friend or guy best friend na ex-fling nung mga ayun, nung mga may jowa, gano'n. Kasi 'pag gano'ng situation siguro pangit naman tignan kunwari 'di ba, ako may jowa kunwari ako tapos guy best friend niya yung ex-fling niya. So, na-experience ko yun, lumalabas pa sila dati nung guy best friend na yun. 'Di ba parang ang napaka-off naman na bakit pa may gano'ng part ng tao, like kahit siguro sino mapapaisip na kahit siguro sinong jowa 'no, na mapapaisip na, "Hala, bakit gano'n pa sila ka-close?" Lalo na kung dati nga silang may fling situation or nagustuhan nila yung isa't isa. So, isa sa mga reason siguro yun na masasabi kong puwedeng i-block si guy best friend or girl best friend, na reasonable nga naman kasi bakit hindi, 'di ba? Pero kung yung matagal na sila magkaibigan, let's say sabihin na nating 3 to 5 years magkaibigan na sila, like magkaibigan na talaga. So, 'di ba parang feeling ko naman okey lang na gano'n kasi isipin mo 3 to 5 years na sila magtropa. Kung may gusto sila sa isa't isa, bakit hindi pa nila tinry ng una, pangalawang taon, pangatlong taon, bakit dun pa sa taon na naging kayo, 'di ba? So, yun siguro isa sa dahilan na bakit mo nga naman iblo-block yung guy best friend kung nasa gano'ng katagal na silang panahon na magtropa. Kasi meron akong tropa, ang dami ko actually tropa na babae gano'n, na parang okey naman, 'pag tingin mo tropa talaga, tropa na lang talaga kasi parang wala na sa inyo yung ano, kumbaga yung tropa yung papahalagahan mo, hindi yung relationship na kayong dalawa gano'n. So, ang isa pang dahilan siguro na para hindi i-block si guy best friend or girl best friend is, ano pa ba? Feeling ko yun lang, yung 'pag matagal na yung pinagsamahan niyo na ano, na magkaibigan kasi parang ang off nun, 'di ba, sayang yung pinagsamahan niyo. Tapos siguro ang isa pang reason na ano, na puwedeng i-block si guy best friend or girl best friend bukod dun sa sa tawag dito, sa magkaano sila dati, magka-fling sila dati or gusto nila yung isa't isa. Ang isang reason pa palagay ko, 'pag hiningi ng jowa na i-block si guy best friend or si girl best friend. Kasi para din naman sa peace of mind niya yun, 'di ba? Kung tunay na kaibigan ka nung babae or nung lalaki, hindi ba iintindihin mo din yung situation nila? Kasi 'pag ikaw napunta ka rin dun sa situation na yun, possibly ganun din yung gagawin nung kaibigan mo. So, 'pag hiningi ng jowa nung isang tao na, i-block mo si gan'to or 'pag hiningi ng jowa mo na i-block mo si gan'to, bakit hindi? Para naman sa peace of mind niya yun, 'di ba? Para sa inyong dalawa. So, kung kaibigan ka nung taong binlock mo, siguro naman maiintindihan niya kung sasabihin mo sa kanya na yung jowa mo, which is yun yung importante, is nagseselos or nagkakaroon ng may iniisip na kung ano-ano kaysa dun sa guy na or sa girl na naging ano, sabihin natin kaibigan mo, pero kung kaibigan mo talaga sila, maiintindihan nila na kailangan kasi may pinoprotektahan ka ding emotion, which is yung emotion ng jowa mo. So, feeling ko yun lang naman yung dalawang instance na dapat ano, reasonable kung bakit mo ibo-block yung guy best friend mo. So, una, yung or girl best friend una is 'pag magka-fling sila dati or may nagkagusto sa kanila dati sa isa't isa, yun yung una. Tapos yung pangalawa, 'pag hiningi na mismo ng jowa. Tas the rest naman siguro wala na akong ano nun, parang yung ibang reason na kasi nagcha-chat, kasi magkausap, like parang 'di ba? Basta yung para sa'kin, yun lang yung pinakadalawang valid na reason kung bakit mo ibo-block yung guy best friend or girl best friend. Tapos
Next topic. Dalawang topic gagawin ko dito sa isang podcast kahit mahaba na siya. Yung pangalawang topic, paano mo ipaparamdam sa ibang tao yung mga bagay na gusto mong iparamdam sa kanila. Ay, hindi pala, mali. Paano ba yun? Paano mo mararamdaman sa sarili mo yung mga bagay na palagi mo lang, ay, paano ba? Paano mo ipaparamdam sa sarili mo yung mga bagay na lagi mong pinaparamdam sa ibang tao? Kasi nasanay kang ikaw yung nagbibigay. Yun yung ano. So paano mo mararamdaman yung effort ng iba kung ikaw yung nasanay na nagbibigay? Di ba napakahirap nga naman kasi nun. Kasi pag ewan ko ha, dumating na rin kasi ako sa point na ganun eh. Na, oo, puro bigay, ikaw lahat no. Hindi naman yung literal na may nagbibigay ka. Basta ikaw yung nag-e-effort palagi, ganun. Darating ka sa point na pag na-reciprocate naman na may nagbigay sa'yo, mapapatanong ka, anong meron? Like, sa past ko, ganun yung nangyari.